Mga ka-wonder, talaga namang parte na ng pang-araw-araw na buhay ni Juan ang social media. Katunayan, 68% ng populasyon ng bayan ni Juan internet user. Una siyang nakilala bilang dancer at lumabas din sa ilang mga pelikula. Pero kalaunay gumawa rin ng pangalan bilang vlogger at influencer. Sa ngayon, meron lang namang 7 million subscribers sa YouTube si Tony Fowler, aka Mami Oni. Sa kanyang mga vlog, sineshare ni Mami Oni ang mga ganap niya sa buhay. Kwento, yes, syempre gusto ko i-share sa inyo. Pati na ang mga pagsabak niya sa iba't ibang mga challenge. Ba't kinakabahan ka, Vince? First time kong makakasama si Tony sa sasakyan. Dahil sa kanyang mga kinikita sa social media, nakapagpundar na si Mami Oni ng sariling bahay na malamansyon sa laki. Mga sasakyan. At higit sa lahat, nabigyan ng komportableng buhay ang kanyang unika iha na si Tyronia. Pinabrag mo lang ako. Lahat ng dahil sa pagiging vlogger at influencer. After nung nag-viral ka, hindi pala agad ganun na pag sumikat ka, tuloy-tuloy na agad. So, kinarir ko na siya. Ganito pala yun. Kailangan mapatalbog ng puwet para kumita ng pera. Pero ang hindi alam ng marami, laki sa hirap si Mami Oni. Masasabi ko po talaga na mahirap po kami dati. Yun talagang hindi po kami 3 beses kumakain sa isang araw. Though ang mami ko tinry niya yung best niya na mapag-aral kami kahit papano sa isang semi-private school dahil ang mami ko po ay OFW. Nag-start siya as a janitor, tapos naging security guard sa isang ospital. Dahil syempre hindi ako nakatapos ng pag-aaral, hindi ko alam yung iba pang way. More on dancing talaga yung naging way ko para kumita po ng pera. Mula sa pagiging dancer, naging social media influencer at ngayon, CEO na rin ng sarili niyang negosyo. Dahil si Mami Oni, mayroon na rin sariling skincare line at slimming juice brand. Hi mga ka-wonder! Ayan, nandito po tayo ngayon sa aming office na dati naming bahay. Dati namin itong sala, pero ngayon, itong area na to ay office area na namin siya. As of now, maliit pa lang siya and we hope na lumaki pa ang aming office. Ang daming memories dito kasi sala namin to before. So dito kami dati nagvo-vlog. At dito naman tayo enter tayo sa aking dating kwarto. Yan. Minsan, conference room siya. Eto, dito nagkakaroon ng mga meetings. Pero mas madalas ay mini studio namin to para sa aming pag-photoshoot sa aming mga products at saka sa aming mga model. As of now, ako pa lang po yung model. Ganon! Nakakatuwa lang kasi sobrang memorable sa akin ng kwarto na to. Kasi nga, kwarto ko to dati. Tapos ngayon, mini studio na namin. Sobrang saya ko. Sobrang saya ng puso ko kasi grabe yung support na sa akin ng mga tao. Speechless ako. Pasayaw na lang ako. Ganon! Kailangan din kasi ng mga influencers na i-secure nila yung future nila. Haharapin nila yung lahat ng problemang hinaharap ng ibang mga entrepreneur. Ganun din, kailangan lagi silang nagmamarketing, laging available yung mga products nila, competitive ang presyo, maganda ang quality. Pero ang advantage nun, hindi nila dadaanan yung dinadaanan ng karamihan ng mga bagong produkto na kahit na maganda, ba't ako bibili niyan, di naman kilala yan. So at least na-overcome kagad nila yung hurdle na hindi mahasabing hindi kagad sila kilala. Ang nag-e-enhance daw sa beauty ni Mami Oni, ang plastic surgeon na kilala naman sa TikTok na si Doc Yapi. Kung marami ang sumisikat sa pagsasayaw at pagpapatawa sa TikTok, si Doc Yapi nakilala naman sa kanyang before and after plastic surgery videos. Kasalukuyan nga nasa 1.3 million ang kanyang TikTok followers. Kabilang sa mga beauty-enhancing procedures na ginagawa ni Doc Yapi ang rhinoplasty o pagpapatangos ng ilong at BBL o Brazilian Butt Lift. Kung sa pagsasagawa ng mga procedure na ito, kadalas ay may assistant si Doc Yapi, sariling sikap naman daw siya sa paggawa ng TikTok videos. Siguro at least 3 times a week. Kasi nga para hindi ka nalilimutan ng followers mo. Siyempre, sayang naman yung mga followers, no? They expect na you come out with more and more content.
Taong 2012 nang buksan ni Doc Yapi ang kanyang surgical and dermatology clinic. Dahil madami ring kalaban, hindi raw agad nag-boom ang kanyang negosyo. Pero nang makilala sa social media, dito na raw nagsimulang dumami ang kanyang mga pasyente. Significant talaga ang change talaga with social media. And to think we don't have any billboards, we don't have any TV commercials. So wala kami mga print ads, lahat yan social media. Pero I wonder, paano nga ba nakatutulong sa negosyo ang social media? Yung word dyan is micro-targeting. No? Maaring, ay ang target ko ay itong mga nasa social class D o yung mga nasa middle class. Pero sino doon? So yun ang challenge sa nagmamarket. How do you capture them at that moment?